Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ngayon po ay ang ating topic ay ang pagmamaang-maangan, pagkukunwaring walang alam, at tingin ko pag-asta na kunwari hindi sila ang gumawa. Ito pong napakainit na usapin ngayon. Ito pong de facto na resolusyon na kung sana binabasura na po o pinapatay na agad ang impeachment trial, hindi pa man lang nasisimulan. At dahil nga daw po yan sa sobrang delay na at matatapos ng 19th Congress, hindi na daw po ito pwedeng talakayin sa 20th Congress. So yung aking unang vlog ay yung sinabi ko sumakses na yung pagiging pag-delaying tactics ni Chis Escudero. Ngayon naman po napansin ko yung mga senadora maang-maangan sila. So syempre hindi mo wala diyan. Ito. Tingnan niyo. Dismiss daw po. May nakita na kayo doon, sir? Meron daw sir, may kapalat na po Ulit. Dismiss daw po. May nakita na kayo doon, sir? Meron daw sir, may kapalat na po Ayan. So yan yung sabi ni Senator Bato. Meron ba? Parang hindi niya alam Meron ba? Dismiss de facto resolution. Yung Senate resolution na de facto dismissal of the impeachment case against VP Sara Duterte. Hindi alam ni Bato. Ngayon ito si Bongo naman. Cedric Castillo ng Cedric. Yung spokesperson ko po. Cedric Castillo. Diba? Si Senator Bongo naman itinuturo dun sa Cedric Castillo sa ibang tao po ang kanyang pinapasagot. At ito namang si Amy Marcos kinumpirma na nakita daw po niya etong impeachment trial de facto na to na pinapa-dismiss. Pati si pangalan nito si Villar, Cynthia Villar na rin nag-deny din, hindi din daw po niya alam yan. Ngayon neto nga si Senator Amy, sabi niya nakita daw niya, pero ito daw yung pangatlong draft na ng impeachment dismissal. Syempre alam nyo, syempre puro sila ganyan na kunwari hindi alam, di ba? Si Risa Hontiveros, ayan. Sinabi niya hindi pa rin niya nakikita o wala pa siyang nalalaman. Pero kay Risa Hontiveros, medyo parang baka nga hindi niya talaga alam kasi syempre alam natin na si Risa Hontiveros ang isa sa mga nagtutulak po ng impeachment trial sa Senado. Kumbaga yung umpisahan na, ituloy na, di ba? Yan si Risa Hontiveros. Ngayon, kay Bato, Bongo at kay Amy Marcos, sama na natin pati si Cynthia Villar. Parang parang diskumpiyado ko na hindi nila alam, di ba? Ngayon, parang alam niyo yung maang-maangan sila, di ba? Parang yun naman napakapangit di ba? Aminin na lang kung sino nag-drop niyan. Syempre, Duterte team. Sa Senado, sino ba yan? Si Robin Padilla. Bato, Bongo, Amy. Diba? Baka mamaya pati si Cayetano kasama sa mga gumagawa niyan. Alam naman natin, Vice President yan ni Digong noong 2016. Baka si Marcoleta, hindi pa bumababa. Hindi pa bumababa sa congressman. Baka ngayon gusto na kagad na gamitin ang kanyang pagkasenador sa pag-draft ng ganitong resolusyon. Pero tingin ko hindi pa yata pwedeng gumawa ng ganyang resolusyon ng kongresista pa lamang na si
Marcoleta dahil nga po 'di ba kakapanalo lang niya, hindi pa siya nakakaupo at sa 20th Congress pa po yan sila magsisimula na magsilbi as senador. So itong mga Duterte team na ito, ang tingin ko, sama na natin dyan baka si Jinggoy, malay natin, si Jinggoy Estrada ay kumbaga kasama sa mga na ito, gumawa ng draft na ito. Ngayon, may paliwanag naman dyan syempre ang mga ilan nating mga mga kilalang kongresista na pro-impeachment. Isa na dyan si Raul Manuel. Ito, panoorin natin. Itong si Raul Manuel. Okay. Kaya ganito tayo mga senator na discuss na lang impeachment. Articles of impeachment na nakarating sa kanila. With all due respect, we remind all senators na bahagi ng pag-take nila ng posisyon ay yung pagtago ng kahit anong articles of impeachment na lalanding sa kanila. The first place, kung hindi pala sila kanila kasi gusto nilang i-prioritize yung political convenience or accommodation, in the first place, ba't nila kinuha yung posisyon na sila tumakbo, na sila tumakbo? They have to review their functions in their mandate kasi hindi pwedeng mamimilis na kanyang functions na yung kanilang gagampanan based sa kano lang yung convenient para sa kanila. So, kung dalating sa punto na isasalang in the first place yung Senado yung gano'n at merong forward talaga, sobrang nakakahiya with their party. So, ano ang siya ba na pwedeng gawin ng House member? So, nakakahiya daw po. Sa parte ng mga without first conduct. Nakakahiya daw po. Ano ba? The constitution. Ayan. So nakakahiya daw po, sabi ni Raul Manuel, na ito pong ating mga senador ay hindi gagawin ang kanilang mandato at sila po ay hindi gagawin ng impeachment trial. Alam nyo, 88% po ng ating mga kababayan ayon sa isang survey ang nagnanais na maisakatuparan ng impeachment trial. Kasi talaga pong na-intrigue ang ating mga kababayan dito po sa impeachment complaint na ito ni Sara Duterte na kung saan ay mga lumalabas nga po katulad niya si Mary Grace Piatos, si Juan Miguel Uwishi, etong si Suka Asim, etong mga pati mga artista, pangalan ng artista like Marian Rivera, si Dingdong, pati itong si Shell Joke nagamit din ang pangalan niya, nag-reimburse din ng confidential and intelligence fund, tapos mga senador, Revilla, Ontiveros, mga nakakuha din daw po ng pera, ginamit yung kanilang mga apelido. Intrigue talaga to, talagang mga Pilipino gustong malaman kung ano ang katotohanan dito sa budget ng DepEd na ginamit sa isang walang kabuhay-buhay at walang katotohanan ng mga pangalan, walang kumbaga napaka-imposible na mga pangalan. Na hindi mga nag-e-exist. Ngayon po, ako bilang isang Pilipino na tayo'y mga taxpayer, di ba? Tayo mga taxpayer. Sumakay ka lang ng jeep, may tax ka nang babayaran parte dyan ay may tax. Bumili ka ng grocery, may value added tax. Magpagasolina ka, may tax. Bayad ka kuryente, may tax. So syempre bilang tayong mga Pilipino na nagbabayad ng tax sa bawat kilos, bawat kibot ng buhay natin, gusto nating malaman kung saan napupunta ang pera ng gobyerno. Diba? So dito po sa gagawin na ito, kung ito'y maisakatuparan nila na hindi ituloy ang impeachment trial, ibasura ang impeachment trial o ipahinto ang impeachment trial
patayin ng impeachment trial kahit hindi pa po ito nagsisimula man lang, baka ito na po yung magkatotoo yung sinasabi ni Harry Roque na lumabas na ang taong bayan sa kalsada at mag people power na. Baka ito ang maging simula. Baka ang mga people power si Sara Duterte, hindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kasi may nakawang nangyari, may nawawala. Diba? Yun ng mga computer shop na nilolooban, dumadaan sa kisame yung tao. Mga, ano tawag doon, yung mga grocery, appliance center, nilolooban, yung iba, diba? Termite gang, yan, mga ganyan. Diba? Hindi tumitigil ang kapulisan na maresolba ang kaso, mahuli ang mga kriminal, mahuli ang mga magnanakaw. Tapos, sa Senado, parang kukonsintihin ng mga magnanakaw. Kinukonsinte ang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Parang ang pangit po nun, di ba? Parang napakasagwa na malaman na ganun po pala ang gustong mangyari nitong mga senador na ito, na kapag may pagnanakaw na gagawin ang isang Duterte, okay lang. Kasi malaki utang na loob nila sa tatay nito. Okay lang magnakaw yan. 612 million lang naman eh. Tama lang yun. Okay lang yun. Ganun po ba dapat? Laki na mga utang na loob natin kay Digong eh. Tama lang yun. 612 million. Mababawi rin ng gobyerno. Kikitain din yun. Pera lang yan. Ganun po ba dapat? Di ba? Ngayon, may sinasabi po itong si Manila 3rd District Representative Joel Chua, nalabag daw po sa konstitusyon ang umano'y pinaiikot na resolusyon sa Senado para sa de facto dismissal ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayan. So ito po yung interview ni Ay isip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial, and that is their constitutional matter. So, unconstitutional po yun? Well, for me, that is unconstitutional. They are violating their constitutional thing. And hindi ko isip kung diba? paano nila They are violating their constitutional mandate. Sa totoo lang nga po, sa totoo nga lang po, di ba, yung fourth tweet na salita sa Constitution o word na kapag may nagpasa ng impeachment complaint ay dapat po itong aksyonan agad ng Senado, di ba? Hindi po nila ginawa. So ngayon, gugustuhin nila na mawala na ang impeachment trial, mapatay na agad ang impeachment trial kahit hindi pa po man lang ito nadidinig o nakikita ang mga ebidensya o nauumpisa ng trial. So medyo po tayo dito, medyo parang alam niyo yung nawawalan na ako ng tiwala sa Senado. At dito po sa impeachment complaint na ito, parang nawawala na ang aking alam niyo yung parang nawawala na ako ng pag-asa na magkaroon pa ng linaw kung saan po napunta ang pera ng taong bayan, kung saan napunta ang tax natin. Kasi nga po, hanggat nandyan ang mga konsentidor na senador like Amy Marcos, Bato Bongo, Robin Padilla, at yung iba pa nilang mga kaalyado, mga Duterte boys, mga Duterte senators, di ba? Tingin ko talagang ang impeachment trial po ni Sara Duterte at yung 612 million na kino-question po ay maaaring lumipad na lang sa hangin at mawala na ito na parang bula. Pati yung pagbabanta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady at kay House Speaker, tingin ko lahat po yan ay walang patutunguhan kapag po nagtagumpay ang mga Duterte senators. Duterte senator sila kasi hindi naman po sila naglilingkod para sa taong bayan. Ang kanilang pinaglilingkuran ay ang nabubulok sa kulungan na si Digong doon po sa ICC na magtatatlong buwan na na nakalugmok at nabubulok po doon sa dahig. Diba? So yan po ang kanilang Panginoon, yan ang kanilang anito. So kailangan po nila na tumanaw ng utang na loob, kailangan nilang suportahan ng anak nito.
at kailangan nilang talagang konsintihin para hindi po ma-impeach ang maaari nilang maging pambato sa darating na 2028 election. Kasi kapag hindi nakabalik sa pwesto mga Duterte sa 2028, alam natin na talagang itong mga tao po na ito ay maaaring malaman natin na baka meron sila mga napapakinabangan kay Digong, kay Sara, baka meron sila napapakinabangan sa mga tao ito, kaya po todo ang kanilang pagtatanggol para hindi ma-impeach si Sara Duterte at ang pagtanaw nila ng utang na loob kay Digong. So, tignan natin, abangan natin kung ano pang mga gagawin lang pagmamaang-maangan, pagkukunwari na kunwari walang alam, sa mga susunod po na oras at antabayanan natin to. Ako naghihintay din ng update kasi baka mamaya mag-press conference sila tapos napagdesisyonan na nila bigla na itong impeachment trial ni Sara Duterte ay dismiss na at hindi na po uusad sa Senado. So, better luck next time ang mangyayari, di ba? Sa ating mga Pilipino. Wala may mga konsentidor sa Senado So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog nito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.